Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa lulutuin kong pinakbet. Saan nga ba ito nag-umpisa at bakit ito ay paborito ng mga Pilipino at nagkakaroon na ng iba't ibang uri ng pagluluto. So ngayon, ipapaliwanag ko saan nga ba nagmula ang pinakbet. Ang salitang pakbet ay galing sa Ilocano term na pinakbet or pinakbet. Ibig sabihin po ay to shrunk, paliitin, pakulubutin. Subalit sa pagdaan ng maraming panahon, marami na pong versions ang naglabasan sa lutong pakbet. Ganun pa man, tara po at aralin natin paano nga ba ito lutuin. Ang ingredients ng pakbet ay ampalaya, okra, patani, o kaya'y pwede rin ang kardis, nilalagyan ng kamatis, yung iba nilalagyan ng alukon, sitaw, at talong. Subalit ang lulutuin ko ngayon, ito ang aking ingredients. Meron akong kalabasa, talong, ampalaya, okra, siling panigang, may kamote ako. So, hindi ko lalagyan ng kamatis kasi may kamote at meron akong kalabasa. So, ayan nga, nai-ready ko na at i-arrange ko po yan sa aking kasirola. Banga sana, pero wala akong banga. So, yan, yung taba, karne ng baboy, yan po muna ay aking ipapainit at palalabasin ko yung mantika niya para hindi na po tayo gagamit ng mantika kasi ang mga Ilocano kuripot yan, so pinamamantika nila yung karne para yun na yung mantika na gagamitin. So nilagyan ko ng bawang at sibuyas at igisa-gisa nga. So yan, hanggang sa maluto yung mga ricado at maglalagay po tayo ng bagoong, boneless bagoong po ang nilagay ko dyan at nilagay ko na rin yung kamote para parang ma-fry siya, maprito siya para mas manamis-namis at hindi gaanong madudurog. So ayan na nga guys, so eto na, paluto na, lalasahan na natin, lalagyan ng mga panlasa. Kung kayo naglalagay kayo ng mga Knorr cubes, pwede nyo nang ilagay dyan para maisama yung lasa dyan sa ating mga ricado. So yan pa lang, mukhang masarap na, di ba? So ibubuhos na po natin ang ating boneless bagoong. Originally, ang pakbet medyo may pagkaalat para at least magsashrunk siya o kaya'y kukulubot kasi kung hindi siya medyo maalat, hindi yan kukulubot. At ang original na pinakbet talaga, kunti lang ang sabaw o halos walang sabaw para at least kukulubot siya dahil pinakbet nga, pinakbet. Pero ngayon, ang mga version na natin nilalagyan ng maraming sabaw. So ayan na nga, hindi ako gumamit ng kamatis pero ang original na pakbet may kamatis po yan. Pero kung wala kayong kamatis, pwede rin nalagyan ninyo ng tomato sauce. So ayan na yung niready ko sa kasirola. Yung iginisa ko, ibubuhos ko ngayon yan. Ayan. Kasi originally, ang pinakbet hindi yan hinahalo-halo. Ganyan lang siya para magkukulubot talaga. Yung ibang nagluluto, halo dito, halo doon. Ang pait-pait na ng ampalaya dahil sa kakahalo nyo. So ayan na nga, medyo paluto na yung aking pinakbet. Yan kasi ang lasa ng pinakbet na gusto ng aking sweetheart. So ayan na, luto na guys. Napakasarap na pinakbet. Sinabayan ko na rin ng pritong isda. O ayan, masarap na tanghalian sa ating lahat.